Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita tungkol dito kay Hedera or si H-bar. Ayon po sa mga analyst, may posibilidad daw na tumaas sa H-bar ng 123% dahil sa isang napakalaking catalyst. Ang posibleng approval po ng ETF application. Yan po yung posibleng napakalaking catalyst. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nagiging sentro ng atensyon sa H-bar at ano po ang pwedeng mangyari sa kanyang presyo sa mga susunod na buwan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ba ang nakikita ng mga analyst sa galaw ng presyo ni H-bar? Base po sa technical analysis ni Ginoong Javon Marks, ayan, may napakalaking potensyal si H-bar matapos po niyang basagin ang kanyang dating resistance level. Yan sa kanyang chart dito, nakikita po ang posibilidad na umakyat ang kanyang presyo hanggang sa 0.504 bilang unang target. Kapag nalampasan po niya ito, possible raw na sumunod ito sa pangalawang target na halos nasa ilalim ng presyong $1. Kung titignan po natin, kasalukuyang bumubuo po sa H-bar ng isang bullish pennant pattern. Ibig sabihin ay nagko-consolidate po siya sa isang makitid na range habang naghahanda sa mas malaking galaw. Ang range na ito ay nasa pagitan po ng 0.187 support at 0.292 resistance. Sa ngayon ay sinusubukan po niyang manatili sa itaas ng presyong 0.21. Kapag muling nakontrol ng mga buyers ang market, posible po talaga ang breakout papunta sa presyong 0.40. Pero kung ma-reject po siya sa itaas, mas matatagalan pa ang consolidation phase. Kaya sa market impact, kung mangyari po ang breakout, malaki ang tsansang lumakas ang demand at tumaas po ang presyo ng H-bar. Pero kung patuloy po na i-reject ang resistance, or mauuntog po siya sa resistance, maari pong mawalan ng momentum ang mga buyers at magre-resulta sa sideways movement. Ngayon ay dito naman po tayo sa ETF. Bakit po malaking bagay ang ETF approval kay H-bar? Ayan. Dito na po pumapasok ang pinakamalaking catalyst. Ang ETF application ng Hedera mula sa Grayscale at saka Canary. Ayon po sa Bloomberg Terminal Report, ayan, nakikita natin dito, nasa 90% na ang tsansa na ma-approve ito ng SEC sa darating na mga buwan. Ayan, or November 11, 2025 daw dito. Ang ibig pong sabihin nito, kapag tuluyang naaprubahan, mas madali nang makapasok ang mga institutional investors kay H-bar. Katulad ng nangyari noon kay Bitcoin at Ethereum ETF, maaring magdala ito ng mas malaking halaga ng pera papasok sa market. Kaya sa market impact, kapag naaprubahan po ang ETF, lalaki ang visibility ni H-bar sa global market, tataas ang liquidity at mas titibay ang kanyang position bilang credible asset. Ito po ang klase ng event na pwedeng magsindi ng matagalang rally. Ano naman ang kombinasyon ng technical at saka institutional factors para kay H-bar? Sa isang banda, makikita po natin ang bullish technical patterns na nagpapakita po ng reversal at posibilidad ng tuloy-tuloy na pag-akyat. Sa kabilang banda naman, may malakas po na institutional catalyst sa anyo ng ETF approval na pwede pong magbigay ng dagdag na kumpiyansa sa mga investors. Kapag pinagsama po ang dalawang ito, yan, meron pong strong chart structure at saka regulatory approval, nagiging mas malinaw kung bakit optimistic ang maraming analyst po sa kinabukasan ni H-bar. Ngayon, bilang panghuli, tataas ba talaga sa H-bar ng 123%? Kung ang pagbabasihan po natin ay ang chart at pattern, may malaking posibilidad na umabot po sa H-bar sa presyong 0.504 at posibleng higit pa. Pero ang tunay po na game changer dito ay ang ETF approval. Kapag tuluyang natuloy ito sa November 2025, hindi po malayong makita natin sa H-bar na sumabog pataas at magdala ng bagong hype sa buong crypto market. Sa ngayon, masasabi natin na si H-bar ay nasa isang napaka-importanting yugto ng kanyang kwento. Ang mga susunod na buwan ang siyang magpapasya
kung makakamit ba niya ang matagal nang inaasam na malakas na rally. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.